Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunay na ang lahat ng pasasalamat at lahat ng papuri ay para lamang kay Allah. Pinapasalamatan natin siya at sa Kanya lamang tayo humihingi ng tulong. Nawa ang kapayapaan at pangangalaga ng ating dakilang lumikha ay mapa sa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at sa lahat ng sumusunod sa tuwid na gabay hanggang sa huling araw. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, pinag-aaralan natin po yung mga ahkam ng siyam o yung mga alituntunin na may kinalaman sa pag-aayuno. At isa sa pinakamalaking bagay na dapat gawin ng isang Muslim bilang paghahanda sa pagsalubong sa buwan ng Ramadan ay ang pag-aralan niya yung mga bagay na may kinalaman sa pag-aayuno. Especially po yung mga nakasisira. Okay, sapagkat ito yung pinakamahalagang mga alituntunin dito po. So tatalakayin natin dito ang ilan sa mga pangunahing nakasisira o nakapagpapawalang bisa sa pag-aayuno. Kaya ito ay dapat nating ingatan at layuan sa panahon ng Ramadan habang tayo ay nag-aayuno po. Kabilang dito ang unang-una ang pakikipagtalik. Kaya't kapag ang nag-aayuno ay nakipagtalik during the month of Ramadan sa araw, ay nawawala na ng saysay ang kanyang pag-aayuno. Okay? Nararapat siyang magbayad ng tinatawag na qada. Ang qada, ito ay pag-aayuno sa ibang araw para sa mga araw na hindi nakapag-ayuno o nakapag-ayuno man, subalit ito ay nasira o nawala ng bisa. At the same time, meron tong tinatawag na kafara. May kasamang kafara yung qada. Ang kafara ng mga taong nakipagtalik during the month of Ramadan sa umaga, meron siyang pagpipilian na tatlo. Either na magpapalaya siya ng alipin, o kaya ay mag-aayuno siya ng 2 buwan na sunod-sunod, hindi niya po pwedeng putulin, o kaya ay magpapakain siya ng 6 na pong mahirap. At ito po ay kinuha ng ating mga ulama o ng mga dalubhasa sa ating pananampalataya, yung pamantayan na ito o yung pagbabatas na ito, doon sa isang kwento na nangyari nung kapanahunan nila Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan may isang lalaki na dumating sa kanya at sabi nung lalaki, "Ya Rasulullah, nakagawa po ako ng isang malaking kasalanan sa Islam." Sabi ni Propeta Muhammad, "Ano ang tinutukoy mo?" Sabi niya, "Nakipagtalik po ako sa aking asawa habang kami ay nag-aayuno sa araw ng Ramadan." Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa lalaki, "Kaya mo bang magpalaya ng alipin?" Sabi niya, "Hindi po." Sabi niya, "Kaya mo bang mag-ayuno ng 2 buwan na magkasunod?" Sabi nung lalaki, "Hindi po." Sabi niya, "Kaya mo bang mag-ayuno ng 2 buwan na magkasunod? And then yung pangatlo, kaya mo bang pakain ng 6 na pong mahihirap?" Sabi nung lalaki, "Hindi po." So mula dun sa kwento na yun ay inilabas o sabihin natin na pinagtibay ng ating mga scholar na sino mang makipagtalik during the month of Ramadan sa umaga habang sila ay nag-aayuno, ay nasira na yung kanyang pag-aayuno. Kailangan niya itong palitan pagkatapos ng buwan ng Ramadan at meron tinatawag na kafara. So mamimili siya dun sa tatlo. Yun po yung una. Pangalawa, paglabas ng punlay o ng sperm, bunga ng sariling kagustuhan o sariling pagnanasa sa pamamagitan ng paglalaro sa pribadong bahagi ng katawan o kaya ay paghalik o pagyakap at mga katulad nito. So kapag lumabas ang sperm dahil sa pagnanasang sexual sa umaga habang siya ay nag-aayuno, ay nasira na yung kanyang pag-aayuno. Subalit kapag lumabas yung tinatawag natin na sperm o yung punlay habang siya ay natutulog, yung tinatawag na wet dream, hindi po ito nakakasira sa pag-aayuno. Pangatlo ay ang sinasadyang pagkain at pag-inom. So sino mang sinadya na kumain at uminom during the month of Ramadan sa umaga, ay nasira na yung kanyang pag-aayuno. Ipinasok o isinama ng ating mga ulama
na pati ang paninigarilyo. Halimbawa, mayroong Muslim na nanigarilyo sa araw ng Ramadan, habang siya ay nag-aayuno ay nasira na yung kanyang pag-aayuno. Ika-4 po ay ang paggamit ng karayom na pang-injection. Okay? O yung mga syringe o injection na ini-inject sa atin na magdudulot upang hindi makadama ng gutom. Katulad halimbawa ng paggamit ng dextrose, dahil para na rin siyang kumain at uminom sa pamamagitan noon. Subalit yung mga karayom po, yung injection na itinuturok, okay, na hindi naman magdudulot ng pagkabusog, hindi ito nakakasira sa pag-aayuno. Katulad halimbawa ng vaccine o anumang mga iba pang uri ng pang-injection na ginagamit. Ika-5 po ay ang pagsasalin ng dugo. Tulad halimbawa na may pangyayaring naganap sa isang Muslim at kailangan niya salinan ng maraming dugo, sa pamamagitan po nun ay nasira na yung kanyang pag-aayuno. Okay? Ang paggamit ng hijama during the month of Ramadan, sa araw, ang pagpapahijama o yung tinatawag na wet cupping, ay kabilang pa rin sa mga itinala ng ating mga ulama na nakasisira sa pag-aayuno. Gayon din po ang sinasadyang pagsusuka. So kapag ang isang Muslim habang siya ay nag-aayuno at sinadya niya na magsuka, okay, sa pamamagitan ng paglalaro sa kanyang bibig o pagtingin o pag-amoy dun sa mga bagay na kapag nakita niya o inamoy niya ay masusuka siya po. So ito ay maituturing na sinasadyang pagsusuka at ito ay nakakasira sa pag-aayuno. Pero kung hindi naman sinasadya ang pagsusuka, hindi ito nakakasira sa pag-aayuno. At panghuli po ay ang paglabas ng dugo ng regla sa mga kababaihan. Pati na yung dugo na lumalabas sa babae matapos magsilang ng sanggol, yung tinatawag na nifas. So kapag niregla yung babae during the month of Ramadan, habang siya ay nag-aayuno, kahit ilang sandali lang bago lumubog yung araw, ay tunay na nasira na yung kanyang pag-aayuno. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, ilan lamang ito mga binanggit natin sa mga pangunahing bagay na nakasisira sa pag-aayuno. So kailangan natin itong pangalagaan at ingatan nang sa ganun ay maging tama at tanggapin nawa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa atin lahat ng ating mga mabubuting gawa. Tulad ng binanggit ko, pag-aralan natin yung ating pananampalataya, lalo na sa mga ganitong pagkakataon, nang sa ganun ay maisakatuparan natin ng naayon sa katuruan ng Islam at sa ikalulugod ni Allah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.